So guys, nakailis na ko. Excited kayo ko no, kay first time na ako mulupad after 2 months. Itawag ang scheduler, abi na ko na nasa gawas. Excited jud kayo ko. Ma'am, na-cancel po yung flight. Na-cancel yung flight. Sana pagising ko'y makita ko ulit ang iyong ngiti. Sana'y pagising ko'y maulit natin yung mga sandali. Ako'y hawak mo sa palad mo, nananabig sa yakap mo. Sana'y maulit, sana'y maulit. Sa ilalim ng tulay, binabaon sa lubang, mustisyang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang sistema, serbisyo niya'y hindi sa'yo kung wala kang pera. May pulis sa ilalim ng tulay. Binabaon sa lupang, mustisyang pinatay habang walang nakakakita. Nabulok na ang sistema, may bahid ng dugo ang ginintuan niyang tsapa. May pulis sa ilalim ng tulay. Actual CCTV footage ni Christine Dacera nilabas na. Mainit pa ring pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagpanaw ng 23-years-old flight attendant na si Christine Dacera. Ayos sa balita, natagpuan ang katawan ng biktima sa bathtub ng tinutuluyan nitong hotel. Samantala, kumakalat naman ngayon sa social media ang di umano'y CCTV footage na kuha mismo sa hotel kung saan naganap ang insidente. Makikita nga sa video na tila puwersahang ipinapasok si Christine sa loob ng kwarto, ngunit makikitang nanlalaban ito. Narito, panoorin ang video. So guys, nakailis na ko. Excited kayo ko no, kay first time na ako mulupad after 2 months. Itawag ang scheduler, abi na ko na nasa gawas. Excited jud kayo ko. Ma'am, na-cancel po yung flight. Na-cancel yung flight. Me wanna spit, me wanna gulp, me wanna gag, me wanna choke, me want you to touch that little dangly thing that swings the back of me throat. For fuck's sake, Cookie Monster, this is a kid show! Who's the meanest? Most likely to get into a fight? Most emotional? Most likely to do weird things in public? Most likely to get pregnant after a one-night stand? Who catches feelings quickest? Most likely to break someone's heart? Who's the funniest? Who's the alcoholic? Most likely to get cheated on?
Most likely to catch an STD. Most likely to become a porn star. Ang pinili kong hindi makuha ng buo hanggang gano'n na lang nga. Kailangan ko tong tanggapin. Tagaan ti kag tips para sayo ka makatulog. Tanaw sa ko Tutuki. O diba? Mura na kag nakadamgo. Nga maimuha ko. Kaswerte bagod nimo. Puyo katulog na. First of all, I would like to introduce who is Christine Angelica Faba Gasela. My beautiful lady, my beautiful baby is only 22 years old. Second from 4 of Sydney 4. And she's a cum laude from UP Davao. And actually mahilig po yan siya mag-join sa mga beauty pageant. Kasi po kahit pa paano si Lisham, si Sobso is really somehow malapit po na kapamilya ng kapatid din ng aking husband. So sila ang nag-push na mag-join ka ng beauty ko ng Binibini Pilipinas, ganyan. Kasi po naging Miss Davao din po at the same time yung anak ko. So Christine is a very good girl. She's a promising girl. Nakita mo. Hindi ito paanyaya. Wala sa kasuotan ng imbitasyon. Gaano man kasarado o kabukas, gaano man kaigsi o kahaba, gaano man kahigpit o kaluwag, hindi ito isang paalala na handa kami sa mga pwedeng maging bisita. Hindi ito paanyaya, hindi ito isang salita na maligayang pagdating, pwede mo kong galawin. Hindi ito isang pagtulak, hindi ito pagkonsinte, hindi ito ang basehan para ituro nyo sa amin ang kasalanan. Nasa tao yan. Walang mababastos kung walang bastos. Walang biktima kung walang mambibiktima. Ang sa tanas okay? Sinasaniban ka na talaga. Ngayon, nung high school, tinarget siya. And possible na yung inumin niya, binuhusan ng matindi. Kasi kung talagang sanay siya sa mundong ito, hindi ka basta-basta mamamatay with overdose. Unless buhusan to ng matindi na talagang ang daming dosage na nilagay. 5 ml, 10 ml, 15 ml. Why? Kasi gusto ng mga loko-lokong lalaki na tumatarget sa kanya na possible na hindi niya kakilala na mag-pass out siya. Okay? Why? Kasi ang normal dosage lang yan, 1 ml pack, pwedeng 0.5 kung gusto nyo talk trip lang, or 2 ml, maximum na 3 ml. Pero pag tinarget ka without you knowing na ang nilagay pala doon, hinaluan ng Minute Maid juice. Paghalo ng Minute Maid juice, hindi niya alam na nilagyan pala ng 10 ml, 15 ml yon dahil gusto siyang himatayin, dahil tinarget siya ng mga loko-loko. Pag inom niya, hindi niya alam, sobrang pait. Hindi niya alam, then after few minutes, mangingisay-ngisay na siya. Yun yung mangyayari. You call it nyemili. Okay? Nyemili sa mundo namin. Okay? Nyemili. Ngayon, nung nangingisay-ngisay na siya, bigla siyang nag-pass out, pang. Yun yung plano Okay? So, yun yung isang possibility. Then, nag-pass out siya, then boom, dun na siya hinalay. Pero take note, okay, wala naganap dito na murder. Because based sa autopsy, wala siyang saksak, hindi siya sinakal, etc. Puro pasa-pasa lang siya sa katawan, and that pasa-pasa is caused by the overdose. Pag may pumitik na dyan, dugo mo, mag-stop na yun, magpapasa-pasa ka, yun na yung overdose of this liquid thing. Okay, yun yung pinaka-overdose, pero hindi siya pinatay. Possible, based doon sa autopsy, may mga similya, okay, sa kanyang genital. So what happened is, possible, number one possibility, tinarget siya ng mga hindi niya kakilala na yon, then nag-pass out na rin yung mga kaibigan niya, hindi na siya nabantayan. That's possibility, okay? Na nag-pass out ng mga friends, hindi na siya nabantayan, tinarget siya nung himatay siya dahil siya lang yung isa-isang babae
Then boom, pinagsamantalaan siya, rape siya. That's the possibility. Then nagulat na lang sila in the morning, pag-check sa pulso niya, hindi na siya gumigising. Kasi yung pass out usually, magtatagal lang yan. 2 hours, 3 hours, or maximum na siguro 4 hours. Tapos pagising mo parang fresh na fresh ka at parang ka nakatulog ng 10 hours to 15 hours. Okay, yun yung pag-pass out mo pag iniinom mo yun. Now, nung nagising na lahat yung mga lalaki, gays or bisexuals, nagulat sila, tulog pa rin si Christine. Nakita yung tulog sila, syempre nag-worry sila, ginigising nila. Akala nila pass out lang eh. Kasi pag pass out ka doon sa liquid thing na yon, hindi ka magigising talaga pag pass out ka kahit yug-yug-yug-yugin ka pa. Kahit may sumabog pa dyan na nuclear bomb, hindi ka magigising kasi pass out ka eh. Okay, now, nung ginigising nila, hindi na talaga, siguro chinek nila yung pulso. Nung chinek nila yung pulso, my God! Walang malay. Ay, ni Satanas eh, okay? Sinasaniban ka na talaga. Ngayon, nung high sila, tinarget siya. And possible na yung inumin niya, binuhusan ng matindi. Kasi kung talagang sanay siya sa mundong ito, hindi ka basta-basta mamamatay with overdose. Unless buhusan to ng matindi na talagang ang daming dosage na nilagay. 5 ml, 10 ml, 15 ml. Why? Kasi gusto ng mga loko-lokong lalaki na tumatarget sa kanya na possible na hindi niya kakilala na mag-pass out siya. Okay? Why? Kasi ang normal dosage lang yan, 1 ml pa, pwedeng 0.5 kung gusto nyo talk trip lang, or 2 ml, maximum na 3 ml. Pero pag tinarget ka without you knowing na ang nilagay pala doon, hinaluan ng Minute Maid juice, paghalo ng Minute Maid juice, hindi niya alam na nilagyan pala ng 10 ml, 15 ml yon dahil gusto siyang himatayin, dahil tinarget siya ng mga loko-loko. Pag inom niya, hindi niya alam, sobrang pait, Hindi niya alam, then after few minutes, mangingisay-ngisay na siya. Yun yung mangyari. You call it nyemili. Okay? Nyemili sa mundo namin. Okay? Nyemili. Ngayon, nung nangingisay-ngisay na siya, bigla siyang nag-pass out, pang. Yun yung plano eh. Okay? So, yun yung isang possibility. Then nag-pass out siya, then boom, dun na siya hinalay. Pero take note, okay, wala naganap dito na murder. Because based sa autopsy, wala siyang saksak, hindi siya sinakal, etc. Puro pasa-pasa lang siya sa katawan, and that pasa-pasa is caused by the overdose. Pag may pumitik na dyan, dugo mo, mag-stop na yun, magpapasa-pasa ka, yun na yung overdose of this liquid thing. Okay, yun yung pinaka-overdose, pero hindi siya pinatay. Possible, based doon sa autopsy, may mga similya, okay, sa kanyang genital. So what happened is, possible, number one possibility, tinarget siya ng mga hindi niya kakilala na yon, then nag-pass out na rin yung mga kaibigan niya, hindi na siya nabantayan. That's possibility, okay? Na nag-pass out na yung mga friends niya, hindi na siya nabantayan, tinarget siya nung himatay siya dahil siya lang yung kaisa-isang babae. Then boom, pinagsamantalaan siya, rape siya. That's the possibility. Then nagulat na lang sila in the morning, pag-check sa pulso niya, hindi na siya gumigising. Kasi yung pass out usually, magtatagal lang yan. 2 hours, 3 hours, or maximum na siguro 4 hours. Tapos pagising mo parang fresh na fresh ka at parang ka nakatulog ng 10 hours to 15 hours. Okay, yun yung pag-pass out mo pag iniinom mo yun. Now, nung nagising na lahat yung mga lalaki, gays or bisexuals, nagulat sila, tulog pa rin si Christine. Nakita yung tulog sila, syempre nag-worry sila, ginigising nila. Akala nila pass out lang eh. Kasi pag pass out ka doon sa liquid thing na yon, hindi ka magigising talaga pag pass out ka kahit yug-yug-yug-yugin ka pa. Kahit may sumabog pa dyan na nuclear bomb, hindi ka magigising kasi pass out ka eh. Okay, now, nung ginigising nila, hindi na talaga, siguro chinek nila yung pulso. Nung chinek nila yung pulso, my God! Walang malay. Mabuhay! Philippine Airlines welcomes you to Manila. The time now for your convenience is exactly 6 in the morning, and the date today is 20th of June 2020 on a Saturday. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt signs are switched off. May we remind you to check areas around your seats for items you might leave behind. For passengers who need assistance, please the plane last. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. On behalf of Captain Rizal and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay at maraming salamat po. Okay, so yun yung possibility. Now, dun sa mga at-large, okay, dun sa mga at-large na tao, kung talagang inosente kayo,
Kung napapanood nyo itong video kong ito, dun sa, nahuli daw yung 3, as I speak right now, nahuli daw yung 3 at meron pang 8 hinahanap. Kung talagang inosente kayo, kailangan yung lumantad, hindi nyo kailangan magtago. I'm telling you right now, kung talagang inosente kayo at malinis yung pangalan nyo, kailangan nyo lumantad sa mga pulis at sabihin nyo talaga sa family niya, sa mga pulis, what really transpired, what really happened. Okay, kasi hindi makakatulong yung pagtatago ninyo. Okay, lalo na lumalabas na guilty kayo at large kayo at nagtatago kayo. I know, being a fugitive. Pugante ako eh. Kung magiging pugante kayo at magtatago kayo dahil sa namatay na, tapos sasabihin nyo na hindi kayo, pwedeng sabihin na hindi talaga kayo guilty. Tama? E then lumabas kayo. Explain it sa mga otoridad. Pero kung nagtatago kayo, then siyempre, ano pa bang iisipin? Baka kaya kayo nagtatago kasi talagang nirape nyo. Talagang tinarget nyo, talagang nilason nyo, in-overdose nyo, kaya siya namatay siguro. I start, disclaimer muna. Lahat ng maririnig nyo dito na sasabihin ko is not based on facts. Okay? Pure opinion lang to. Personal na opinion ko. Teorya ko bilang isang tao na sobrang exposed sa mundo ng krimen, droga, and in-house parties. Bakit yung ginagawa tong video na to? Para magkaroon kayo ng kalinawan. Kasi ang dami nyong espekulasyon. Okay? Wala naman kayong alam sa mundong iyon. Okay, para maka-immerse kayo, mas maunawaan niyo mabuti kung ano ba yung posibleng nangyari. Okay, first and foremost, nung pumasok sila sa hotel, okay, doon sa mismong Makati Hotel na iyon, kung nakita sa CCTV that Christine is, may malay siya, and very live siya, very normal siya, na pumasok kasama a group of people, these guys, gays, bisexuals, or whatever they are, okay? Nonetheless, okay, regardless kung ano man ang kanilang gender orientation, kung nakita na alive siya, may malay siya, then it means na hindi siya dinroga sa labas para buhatin na dinroga, buhatin, ipasok sa hotel room at halayan. Hindi ganun yung nangyari, okay? Kung pumasok siya na meron siyang malay, ibig sabihin, sinet nila itong New Year's Eve party na ito. Okay, given na it's December 31. Now, so what are the possibilities? Posible, okay, na yung 11 na suspects that all are male, regardless of their gender orientation. Paswerte bagod nimo. Sajud dapit Zai. Be safe. I hope you're happy. Thank you so much. Wala lang, hindi ko lang ka.
exactly 6 in the morning and the date today is 20th of June 2020 on a Saturday. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt signs are switched off. May we remind you to check areas around your seats for items you might leave behind. For passengers who need assistance, please to plane last. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. Si Christine Angelica Dacera ay naging laman ng headlines matapos siya matagpo ang patay sa isang hotel room sa Makati. Dahil dito, nag-viral na rin sa social media ang masayang Facebook live video ni Dacera. Makikita sa video na masayang nakikipag-bonding si Dacera sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang mga kasama ni Dacera sa nasabing video ay walang kamalay-malay na maagang papanaw ang 23 anyos na flight attendant. Si Dacera ay nag-check-in sa City Garden Hotel kasama ang kanyang mga kapwa cabin crew na sina Romel Galida, Gregorio Angelo, Rafael de Guzman, Jan de la Serna at 7 pang iba. Lagpas hating gabi noong January 1 matapos ang kanilang New Year party sa nasabing hotel room. Sinabi ni Galida na nagising siya ng alas 10 ng umaga at nakitang tila tulog si Dacera sa bathtub kaya kinumutan niya ito at natulog siyang muli. Ilang oras pa ang nakalipas, nagising ulit si Galida at nakitang kulay asul na ang balat ni Dacera at walang malay. Dinala na si Dacera sa klinik ng hotel para mabigyan ng CPR ang security manager ng hotel na si Peter Paul Poninkos. Ngunit hindi pa rin ito kakamalay kaya sinugod na siya sa Makati Medical Clinic kung saan deklarado siyang dead on arrival. Mayroong mga sugat sa katawan at hematoma si Dacera at maaaring pinagdroga raw ito at hinahasa pa ng mga kasama. Base sa initial investigation, sinampahan na ng kaso ang 10 kasama ni Dacera sa hotel. Mayroong mga sugat sa katawan at hematoma ang katawan ni Dacera. Base sa initial investigation, tinutukoy pa kung may mga drugs at alcohol na ininom si Dacera. Pero aneurysm raw ang secondary cause ng kanyang pagkamatay. Ang hepe ng pulisya ng Makati City na si Colonel Harold Depositar ay nagsabi na isang pansamantalang pagsampa ng kasong rape with homicide ay sinampa na noong Lunes laban sa 11 katao na kasama ni Dacera na sumasakop sa 2 magkatabing silid ng hotel sa Makati City sa kanyang pagkamatay. Sinabi niya na 3 lamang sa 11 na responde sa charge ang lumitaw habang ang iba pa ay pinamulat. 3 lang sa kanila ang mga kaibigan ni Dacera. Ang iba pa ay praktikal na hindi kilalang tao sa kanya. Dahil kilala lamang sila sa kanyang 3 kaibigan, sinabi. Hold up ni, kabalo ko, kay dato kay kugnawong. Ambi mo pitaka. Ha? Pitaka lang? Kanya akong bag, oh. Kwarta man tanong sulod ani, di lang akong pitaka. Dara akong cellphone. Unsa akong cellphone, pod? 35 in the morning. In short, hindi ko alam kung anong gawin ko because physically I'm not with my daughter. But kailangan gawin yun nila sa anak ko. I want to seek justice. Justice for my daughter, Aika. Na sana hindi din niya mangyari sa anak nila. Ni-rape, binaboy anak ko. Sana hindi mangyari yan sa kapatid niya, sa anak niya. Ayoko may mabiktima pa sila ulit. Hindi inaasahan ng biktima na sa gabing yon, yun ang mga makakasama niya. Let's just put it that way. She was supposed to be with friends and she was not supposed to be with strangers. She was with friends and suddenly dumami sila. Sa ilalim ng tulay, binabaon sa lupa ang mustisyang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang sistema, serbisyo niya'y hindi sa'yo kung wala kang... Laban ito ng mga naaapi, inaabuso, na walang kalaban-laban. At sa mga kababaihan po, ayokong may mangyari ulit kasi sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Thank you, Sharon. Yan lang po. Maraming salamat. If you have any questions regarding the inquest proceedings, you can now direct it to either... So guys,
Nakailis na ko. Excited kayo ko, no? Kay first time na ako mulupad after 2 months. Itawag ang scheduler, abi na ko na nasa sa gawas. Excited jud kayo ko. Ma'am, na-cancel po yung flight. Na-cancel yung flight. Tell her to speak up, tell her to shout out, talk a bit louder, be a bit prouder. Tell her she's beautiful, wonderful, everything she doesn't see. You gotta speak up, you gotta shout out. Si Christine Angelica Faba da Sera ay tubong barangay San Isidro, General Santos City. Ipinanganak siya noong 1997 kina Jose Nestor da Sera at Sharon Rose Faba da Sera. Mayroon siyang 3 pang mga kapatid, sina Monica, Chloe at JJ. Mula 2008 hanggang 2013, nag-aral siya sa The Heritage Academy of the Philippines sa Barangay San Isidro. June 2013, siya ay nag-enroll sa University of the Philippines, Mindanao sa Tugbok, Davao City, kung saan siya ay napasali sa cheerleading squad ng nasabing eskwelahan. February 2017 naman, nang siya ay na-initiate sa The Honor Society of Phi Kappa Phi. June 2017, nang siya ay magtapos ng cum laude mula sa UP Mindanao sa kursong Bachelor's Degree in Communication and Media Studies. Nagtrabaho si Christine mula September 2017 hanggang January 2019 bilang Marketing Associate sa Gaisano Mall sa iba't ibang panig ng Mindanao kasama na ang Davao, General Santos City, Tagum, Toril at Digos. Nanalo rin siyang first runner-up sa Miss Silva Davao 2017 pageant. March 2, 2019, sumali naman siya sa Mutya ng Davao 2019 na ginanap sa RMC Petrogas Arena sa Davao City. May 2019 nang siya ay magsimulang magtrabaho bilang flight attendant sa Philippine Airlines subsidiary na PAL Express na mas kilala sa tawag na Air Philippines Corporation. Mula Davao City, lumipat siya sa Pasay City sa Metro Manila dahil mas malapit ito sa kanyang trabaho. Noong December 28, 2020, batay na rin sa kanyang IG post, lumipad siya sa kanyang huling flight para sa taong 2020. Noong December 31, 2020, tumawag siya sa kanyang ina na nasa General Santos City upang sabihin sa kanya na lalabas siya kasama ang ilang mga kaibigan upang ipagdiwang ang bisperas ng bagong taon. Kinahapunan siya at 5 mga lalaking kaibigan ay nag-check-in sa isang hotel sa Makati City. Ang mga kaibigan ng kaibigan niya ay nag-check-in din sa katabing kwarto ng kanilang hotel. Ilang minuto lamang makalipas ang pagsapit ng 2021, nag-video call pa ito sa kanyang ina na nasa Davao. Subalit kinahapunan ng bagong taon, nagkaroon na ng komosyon sa loob ng kwarto na kanilang tinutuluyang hotel dahil nakitang walang buhay ang flight attendant. Sinubukan pa siyang i-CPR ng security manager ng nasabing hotel sa Makati, ngunit hindi na ito naagapan nang makaabot sa ospital. Ang sinasabing sanhi ng kanyang pagpanaw ayon sa medico legal ay ruptured aortic